Ito ang babala ng Pangulo. Kapag may barkong Iranian na lumapit sa harang, agad itong wawasakin. Maaring sakyan ng mga sundalo ng Eser Kaigur ang mga oil tanker ng Iran at ang CENTCOM ay dineutralisahin sa mga mabilis na bangka ng Iran sa Kipot. Isang drone ng pagmamanman ng Iran ang lumipad ng sobrang lapit sa ating destroyer at pinabagsak namin ito. Dalawang oil tanker na may pekeng bandila papuntang China ang na-intercept at napilitang bumalik. Taliwas ito sa lahat ng ginawa ng Iran sa Kipot. Ngayon, lahat ng barko mula sa iba't ibang bansa pwede maglayag maliban sa mga galing Iran. 15 barkong pandigma ng Amerika ang kasali sa operasyon. Nagsimula ang misyon nitong weekend ng dalawang destroyer ang tumawid sa kanal. Ang USS Frank E. Peterson at USS Michael Murphy ang unang mga barko na pumasok sa Kipot mula na magsimula ang labanan. Nagbanta ang rehime na atake sila kahit na pumasok ang mga barkong Amerikano, ginagawa namin at wala naman silang ginagawa. Malapit na naming alisin ang mga mina sa Kipot para maging malaya ang daan ng oil tanker. Naglagay ng mga mina mga Iranian sa Kipot pero nakalimutan kung saan. Mayroon tayong mga drone na Kingfish na hugis torpedo at gumagamit ng sonar para imapa ang ilalim ng dagat at matukoy ang mga nakatagong pampasabong. Ang mga panghunting nomina nating DNIFEFs ay nagsiscan din sa ilalim ng dagat. Meron din tayong mga jet ski na kontrolado sa malayo at mga panghunting ng mina na nagsusuri sa tubig. Ang mga barkong pandigmang pangbaybay natin ay gumagamit ng iba't ibang sistemang kontramina, pati mga helikopterong Seahawk na sumisira ng mga mina mula sa impapawid. Malapit na tayong makakuha ng suporta. Is it your anticipation, Mr. Fred? Kaya bang baguhin ng Estados Unidos ang takbo ng digmaan kung lusubin nila ang Iran? Oo, iba pa. Mga bansa ay gagawa rin. Hindi natin kailangan ng ibang bansa, pero nag-alok sila ng serbisyo. Hayaan na lang, malamang i-anunsyo natin ito bukas. May barkong panglinis ng mina ang Britanya, pero pihikan sila. May isa pang pagpupulong sila kasama ang Pranses at iba pa para pag-usapan kung kailan sila tutulong sa atin. Kaunti na lang, huli na ba? Tingnan natin. Malinaw naman ang mga layunin ng Pangulo. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang bansa na mangikilo manghingi ng lagay sa mundo dahil yan mismo ang ginagawa nila. Hindi natin papayagan yan. Ayon sa Iran, bubuksan nila ang Kipot kapalit ng tigil putukan. Ngunit nagsinungaling sila at humingi ng lagay gamit ang Chinese yuan at Bitcoin. Ayon kay Kwan, estrategista ng hukbong dagat ng Zaan, tinatawag ng mafia itong proteksyon at ng Iran na toll, pero pareho ang resulta. Kung saan nagtatapos ang malayang karagatan, doon nagsisimula ang pangingikil. Ang pagbitiw sa Kipot ay pagsuko ng kontrol ng hukbong dagat ng Amerika. Magpapakita ito sa Beijing na pwede rin nilang gawin yon sa South China Sea na dinadaanan ng malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan. Dapat malayan dumaloy ang langis at ang kalakalan ay sa dolyar gawin. Banta sa mga ito ay banta sa supremasyang Amerikano. Ang pag-isolate sa Iran ay nagpapahirap sa rehimen at nagpapalakas ng presyon sa pinakamalaking kliyente nitong China. Ang matagumpay na blokeyong pandagat ay lumilika ng mga kondisyon para sa ganap na pagkatalo ng Iran. Naiparating na ang mensahe. Nagkukunwari lang bang inosente ang mga demokrata o talagang ganun sila? Hindi ko maintindihan paano harangan ng Kipot. Maaring mapilit ang buksan muli ito ng mga Iranian. Nagpatupad na tayo noon ng naval blockade laban sa Iran, hinaharang ang armas para sa Houthi at Venezuela. Dahil doon, agad naging magkaibigan ang dating magkaaway. Gusto ng merkado ang blockade. Tumaas ng 300 puntos ang Dow na yon at bumaba ang presyo ng futures ng langis. Inaasahan na babagsak ang merkado kung walang kasunduan sa kapayapaan. Pero hindi yon ang nangyari. Naniniwala ang mga mamumuhunan at leader militar na gagana ang blockade. Ayon sa komandante ng hukbong dagat sa prime time, ang kwarantina ay parang pantulak sa kanila sa pader at dapat ipagpatuloy hanggang sumuko sila. Sa palagay ko, magtatagal ito hanggat malaman natin ang ginagawa ng mga Iranian. Atakihin ang kanilang command at control at kung kailangan, ipagpatuloy ang mga kinetic na pag-atake. Atakihin ang mga tulay at mga planta ng kuryente. Gibain mo ang mga ito at pahirapan sila. Paluhurin mo sila kung kinakailangan. Sinububukan muna natin harangin ang kargamento para pigilan ang pag-export ng lanis. Kung mainis ang China, ayos lang. Panalo ito para sa Estados Unidos.
Ramdam din ng mga Tsino ang presyon. Ang Estados Unidos ay naging pandaigdigang reserbang pang-emerhensya. Pag-uusapan natin yan mamaya. Wala nang murang langis para sa Beijing. Malaki ang bayad ng China at mawawala pa ang supply nila. Malapit nang sumuko si Xi Jinping. Pangulo, dahil sa gulo sa Ehipto, alam kong makikipagpulong ka. Magandang relasyon natin sa China at gusto rin niyang maresolba ito. Pareho namin gusto na matapos na ito para sa lahat. Tandaan mo nung tinakot natin ang tulay at planta, tapos pinasuko ng China ang Iran. Ngayon, posibleng ang pagharang sa langis ang huling dagok. Tinatangkang magpalipas ng oras ng mga Iranian habang tumatagal ang digmaan, naantala ng rehimen ang revolusyon. Pero grabe ang bagsak ng ekonomiya nila. Nasa $400 milyong araw-araw ang ginagastos ng rehimen dahil sa blockade na yan. $13 bilyong kada buwan ito. Ang Iran ay nag-iimbak ng langis ng 2 linggo lang bago isara ang mga balon. Hindi nila tayo matatalo sa tagalan. Ang mundo ay naghahanap ng ating enerhiya. Mahigit 120 na walang lamang oil tanker ang kasalukuyang papunta sa Golpo ng Amerika. Maraming barko ang dumarating ngayon para kargahan ng pinakamaganda at pinakamatamis. Sabi nga ng iba, ito na ang pinakamaganda. Hindi ko alam ang matamis, pero pagdating sa langis, maganda yon. Papunta sila dito para sa bansa natin. Marami ring barkong dumarating. Winasak ang industriya ng bakal at petrochemical sa Iran. Kung walang kita sa langis, pistachio na lang ang maaaring ibenta sa mga Pakistani. Pwede pang lumala. Pinag-iisipan pa ng Pangulo ang limitadong airstrike, sabi niyang madaling tamaan ang mga target. Nawawala na ng kontrol ang mga Iranian dito. Sabi ni Vance na 20 oras nakipagnegosasyon, tayo raw ang may kontrol sa sitwasyon. Marami tayong alas sa ating panig at titingnan natin kung ano ang gagawin ng mga Iranian. 8 araw na lang ang tigil putukan pero hindi tumutulong ang mga Iranian. Hindi nila alam na hindi si Barack Obama ang kausap nila. Hindi sila magkakaroon ng sandatang nuklear. Tandaan, hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Marami kami na pagkasunduan pero hindi pa nila tinatanggap yon. Sa tingin ko, papayag din sila. Halos sigurado akong papayag sila. Kung hindi sila pumayag, walang magiging kasunduan. Hindi talaga magkakaroon ng kasunduan. Hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran at babawiin natin ang pulbos. Babawiin natin o kukunin natin pabalik mula sa kanila o aagawin natin. Maaring may nakaimbak pa ring uranium ang mga Iranian sa ilalim ng lupa. Mahigit 400 kilo niyan at kahit na sina Ethiopia, Ina at Israel ay umatake sa mga laboratorio at siyentepiko, nananatili pa rin ang komplikadong sistema ng mga lagusan sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng kanilang mga bundok. Minomonitor ng mga satellite ng Amerika ang sitwasyon pero wala pang inilalabas hanggang ngayon. Ayon sa Pakistan, wala nang lakas militar ang Iran para lumaban sa atin at oras na lang ang hinihintay. Bukas pa rin ang pinto sa kasunduan. Iyan ang sabi ng source kay Axios. Nag-uusap ang dalawang panig na parang nasa palengke lang. Tinawagan kami ngayong umaga ng tamang mga tao, ng mga nararapat na tao at gusto nilang makipagkasundo. Gusto nilang makipagkasundo. Pero umaasa ang New York Times na matalo tayo sa digmaan dahil sa TDS nila. Ayokong makita sina Netanyahu o Donald Trump na lumalakas dahil sa digmaang ito, dahil sila ay mga masasamang tao. Pareho silang may proyekto laban sa demokrasya at pinaghihinala ang kriminal sa kanilang mga bansa. Kilabot silang tao na sumisira sa reputasyon ng Estados Unidos at Israel sa buong mundo. Hati talagang nararamdaman ko. Gusto kong matalo ang Iran sa militar, pero ayokong mas lumakas pa ang 2 kakilakilabot na taong ito. Sabi ni Friedman, wasakin ang pinakamalaking rehimen ng terorista at tanggalan sila ng nuklear na armas. Kung hindi, ayos na si Trump. Mahirap.